Kung excited kayo sa MRF project ng Philippine Air Force, huminga muna kayo ng malalim dahil ito na ang pinakamalaking plot twist sa modernisasyon ng ating air combat power. Dati tanong pa lang ang sagot, ano kaya pipiliin ng Pilipinas? Pero ngayon, malinaw na malinaw, hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Tatlo ang shortlisted at lahat sila posibleng pumasok. Ito na ang totoong endgame ng multi-role fighter saga. Una sa listahan, ang rising superstar ng Asia, KF-21 Boramae. Ito ang frontrunner. Habang ang PAF at Korea Aerospace Industries tuloy-tuloy ang negosasyon sa KF-21 package, may parallel talks pa on the side para sa IF variant. Hindi ito biro. Habang Pilipinas naghahanda para sa generational leap, si Korea naka-antibay ng todo. At kung sinasabi ng insiders na posibleng ma-finalize within the year, ibig sabihin nasa runway na ito, ready for takeoff. Pangalawa, ang Typhoon Tranche. European pedigree, combat-tested, multi-role killer. Hindi daw out of the race, kundi quietly nakapila, dahil meron itong advantages na hindi basta-basta tatalunan sa air dominance at multi-mission flexibility. Kung pera, financing at partnership pag-uusapan, Europe lumalaban. Pangatlo, ang OG na matagal ng H5 inaabangan, F-16. At ito ang malaking balita, hindi, maybe, kundi, when. Ayon sa insider whispers, the F-16 will indeed arrive in PAF inventory. Whether brand new Block 70 o second-hand Block 50, parang sure ball na pupunta ang type na ito sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi tayo pipili ng isa at iiwan ng iba, mukhang multi-source air power ang strategy. At dito mas lalong nagiging interesting, mga bro. Habang papasok ang bagong aircraft, reactivated ang old squadrons. Sa shortlist na ito, walang talo, walang reject, walang dead end.